Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng Bombo Radio Philippines 17 minutes ago. Sa breaking news. SOG Remulla may ombudsman clearance na. Breaking news, kinumpirma ngayong araw ng kasalukuyang kalihim ng Department of Justice na si Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na siya ay nakakuha na ng ombudsman clearance. Kanyang ibinahagi ito kaugnay sa aplikasyon niya sa posisyon pagka-ombudsman sapagkat isa ito sa mga requirements ng Judicial and Bar Council. Ibig sabihin, posible at maaari na siyang makasama sa shortlist ng mga nominado ng JBC sakaling mapili sa isinasagawang deliberations. Okay, so I don't know kung good news ba o bad news. So yung na impossible dream matotoo na. Kasi nagpayag si Attorney Israelito Torion na imposible nang ma-dismiss kagad ang kasong isinampa ni Mayor Baste laban kay Secretary Remulla sa Ombudsman Mindanao kasi dakited na. Once nga dakited na ang isang kaso, mag-a-undergo na yon ng due process. So, lumalabas, I think sino bang nag-post noon parang may nag-anonymous letter na taga-ombudsman mismo na sinasabi na nag-order daw ang acting ombudsman ngayon na, Attorney Vargas, nag-order nga i-undakited. Na-idakit na, kailang pinabawi. Ayaw idakit, bawiin nyo yan. Yan di umano ang utos ng acting ombudsman sa Ombudsman Davao. So kung totoong nakakuha siya ng clearance, na-undakited yung kaso na isinampa ni Mayor Baste. Ito namang sinampang kaso ni Attorney Topacio, order daw na huwag idakit. So kung hindi na idakit, ibig sabihin walang kaso. So lumalabas ngayon, may clearance na siya, yun. Qualified na siya sa pagpilian ng Judicial and Bar Council. So, matotoo na ba yung kanyang dream na maging ombudsman? Depende na ngayon sa JBC. Ang JBC, it's a form of check and balance ito . Ang chairman niyan is Supreme Court Justice. Tapos may mga members siya na mga retired justices. Meron ding member na galing ata sa academe. May member ba galing sa business sector. Tapos may member galing sa Congress, both houses of Congress. So, iba't ibang sektor. Member din ang Secretary of Justice. So, pito ang members ng JBC. So, ngayon, dahil ang Secretary of Justice is aplikante, 6 lang ang voting members. So, for an applicant, para maisama siya sa shortlist, dapat makakuha siya ng boto sa 4 na member. So, 6 man sila, 6? Sample, nakakuha si Secretary Boying Remulla ng 4 na boto, 2 lang hindi bumoto sa kanya, qualified na siya. So, to me, depende na, the ball is now on the hands of the JBC, and I still believe on the independence ng JBC
Iba ang JBC, iba rin ang Supreme Court, ha? Ang chairman lang ng JBC ang Supreme Court Justice. So, isang boto lang din siya. Tapos, may mga retired justices. Tapos, So, yung representative ng galing sa Kamara at sa Senado, dalawa yon. Kailang ang boto nila isa lang. So, one vote lang. So, one half. Ganun ang botohan. So, let's see. Ako, tiwala pa rin ako sa JBC. Kasi nga, maraming mga applicants na, to me, tingin ko, mas qualified. Example, yung incumbent o active na Supreme Court Justice, Samuel Gerla. Oh, sino bang tatalo sa isa? Kagaya ni nag-retire nga Ombudsman Martires. Active siya na Supreme Court Justice nung ma-appoint siya as Ombudsman. Ayun. Kung ako ang pipili, ang manok ko, itong active, Samuel Gerlan. May dalawa pang retired na Supreme Court Justice. O, ito ang kwan. Tapos may mga Court of Appeals Justice, may Sandigan Bayan. Mahirapan pa si Secretary Boying kahit may clearance siya sa opinion ko lang ito, mahirapan siya. Paano kung may pressure? Yun lang. Kung i-pressure itong mga members, wala na akong masabi. Kung i-pressure, iba nila. Once na naisama si Secretary Boying Rimulya sa shortlist, sigurado na yan. 101% siya ang magiging ombudsman. And, yan na, another legacy ng Marcos Jr. administration. Na first time in history, correct me if I'm wrong, na ang ombudsman hindi galing sa judiciary. First time in history na ang ombudsman dating cabinet secretary. Bakit? Gustong-gusto nila na mag-ombudsman si Secretary Boying. Siniwalat na ni Senator Remy. Plan A, failure sila sa charter change. Plan B, failure sila sa impeachment. Ito, plan C nila, ombudsman. Pag nakaupo na si Secretary Boying as ombudsman, yan na. Expect, kaliwat kanan, kaso ni BP Sara. Ito na. Papakulong nila bago mag 2027. God save the Philippines. Okay, salamat mga kaibigan.